kausap mo, maganda po sana, kaso wala akong pera. O, dapat, ang sagot mo, nakaakma sa sitwasyon niya. O, paano mo siya ngayon sasagutin? Hindi mo yan pwedeng ma-mindset na, eto ha, ang sitwasyon, student. Ang sagot, wala akong pera. Ang iba, paano i-mindset? Yung 4 quadrants. Ay, dapat gawan mo ng paraan. Kasi pag gusto mong yumaman, hindi ka yayaman sa employment. Alam mo yung 4 quadrants, self-employed, businessman, and investor. Tingin mo, maiintindihan niya? Hindi. Hindi. Ang kailangan niya maintindihan, ano yung mga paraan na pwede kong gawin. Estudyante ako. Diba? Para makapag-join ako dyan. Okay? So, pwede ka ngayon yung bus technique, di ba? Pwede ka mangutang, manghiram, magsanla, di ba? Magbenta ng mga pre-love, ng mga gamit. Yun yung ipapaintindi mo. Naintindihan? Yes. Papalakasin mo yung loob mo. So, kung gagawin natin kanina yung formula, listen, ano yung concern niya? Walang pera. Rene, ikwento mo yung kwento mo. Actually, alam mo, pareho tayo. Ako, estudyante din nung nakita ko to. Online lang din ako na na-invite. Pero na-realize ko, kung papalagpasin ko yung opportunity na to, estudyante pa din naman ako. Wala pa din naman magbabago. Pero why not? Diba? Na-realize ko kasi na eto na yung opportunity na pwede kong ipagsabay habang nag-aaral ako. Kaya ang ginawa ko, alam mo ang ginawa ko? Nag-try ako mangutang. Nag-utang ako ganito, ganyan. Nag-compose ako ng script, eto yung sinend ko sa kanila. Tapos yung ibang mga pre-love kong mga damit na hindi ko naman ginagamit, binenta ko, nakaipon ako. Hanggang sa nalikom ko to, i-number ko dito. Nung nag-number ako, may mga products akong dala, di ba? Naturuan ako paano magbenta, naturuan ako ng boosting. Kinita ko lang din naman lahat ng pangkapital ko. Binayaran ko yung mga taong inutangan ko. Nasundan nyo? Kesa sa ang approach mo ganito. Estudyante ka, pwede ka magbenta. Ibenta mo yung mga gamit na hindi mo binibili. Ang iba, may pride. Gabi naman to, tinuturuan ako magbenta, iregalo yun sa akin. Pero, kung in-example mo sarili mo, third-party approach ang tawag doon. Walang madadaanan na ego, walang madadaanan na pride. Kasi ang in-example mo, sarili mo. Nagbigay ka ng suggestion sa kanya na yung ginawa mo, pwede niyang gayahin. Naintindihan? Yes. Yun. So, ang tawag doon third party. What if naman kung ang nagsabi niyan sa'yo nasa ibang bansa? O, dyan yung ngayon pwede explain yung 4 quadrants. Dyan yung ngayon pwede. Kaya importante ang form. Alam niyo yung form? Yes. Family, occupation, recreation, message. Napaka-importante niyan. Sa presentation natin, guys, 40% intro, 20% body, and 40% closing. Importante to. Ang intro dito papasok ngayon yung kumustahan, form. Diyan mo makikita ilang taon na siya sa ibang bansa, anong ginagawa, anong trabaho. Diyan mo maa-assess yung capacity ng client mo. Kung ano yung pwede mong i-push sa kanya. Halimbawa, sinabi na, okay, resident na sa ibang bansa. Pag sinabing resident, madaming pera? Yes. Yes. Pag sinabi na, okay, nurse ako sa ibang bansa. Nurse, malaki ang sahod? Yes. Yes. O ano yung i-aalok mo? Yung 10-5 o yung VIP? VIP. VIP. Ibig sabihin pa lang, inaalam mo pa lang background ng kausap mo. Nakikita mo na anong package. Nakikita mo na ito potential to. Diba? Naku-faking to, mega-verse to, minamantrahan mo na siya. Naka-video call mo siya. Diba? Kinikilig ka na. Nararamdaman mo na yung yung hot speed. Tama? 40%. 20%, eto nga yun yung how, yung body, yung negosyo natin. Hindi naman talaga nila lahat naiintindihan agad yan. Yung 25% discount, yung match sales bonus, hindi pa nila yan lahat na-absorb. Ang maiintindihan lang nila, bakit kailangan ko magnegosyo? 40% is closing. Eto na pinag-uusapan natin. Ngayon, after the presentation, closing na, sinabi na walang pera, ibabalik mo ulit dito sa form. Ibig sabihin yan, halimbawa, during the form, nalaman mong nurse, resident abroad, pero dulo ang sinabi wala akong pera. Tingin mo, anong problema?
Hindi na. Correct. May kulang sa presentation mo. Convince me more. May pera ako. Convince me more. Hindi pa ako hindi pa ako pinsido. May pera ako. Mataas yung sahod ko. Pero, prove me na pag inilabas ko yan dyan, kikita talaga ako. Yan yung gustong marinig ng clients natin. Are you learning? Yes! Okay, so, dito, pwede niyong sabihan na i-secure niyo lang na dito, sir, dito mga pinakamaganda dito kasi mas maganda pa to sa traditional business. Okay, halimbawa, during the fall, di ba, natanong mo, may negosyo ka po bang ginagawa? Pag sinabi na, kaso nalugi sa Pilipinas eh, pwede mong i-connect. Tita, di ba sabi mo kanina, nagnegosyo ka sa Pilipinas, may magkano kinapitan mo doon? Oo, nag-try ako sari-sari store, nagpadala ko doon, 200,000, kulang pa nga. Kumusta po? Wala na, sarado na. O mga ganon. So, ngayon, pwede mo dyan i-connect. Actually, tita, eto, mas maganda to compared nung sa sinabi mong sari-sari store na tinayo mo. 200,000 dito sa 200,000 natin, eto na yung package na kapalit. Pero ang difference kasi, pag may traditional business ka, limited lang yung sakop ng location. Scope of location na kaya mong i-penetrate. Eto, worldwide siya. Tapos ang pinakamaganda dito, kasi lahat at the tip of your fingers, kaya natin makapag-expand by just maximizing the social media. O paano natin siya gagawin? I-continue na. Boosting, manual referral, yung onliners, mag-aalaga ng mga onliners. So alam niyo naman paano niyo i-mindset, di ba? Anong advantage pag nag-aalaga ka ng mga onliners? Eto, isa pa sa dyan. Example, may iba na may pera. Okay? May pera ko, hindi ko na kailangan yan. Maganda ang sahod ko dito. Sino naka-experience ng ganyan? Okay na ako sa buhay ko. May negosyo ko sa Pilipinas, may negosyo kami dito. Okay naman yung sahod ko. Hindi ko na kailangan ng additional income. Alam mo ang pang-close deal dyan? Purpose. Akong sinasabi ko, nako tita, I'm very happy for you. Congratulations. Alam mo, sobrang swerte mo. Pero eto nakikita ko, pwede mo pa rin gawin yung negosyo. You know why? Hindi po kasi lahat ng tao sinswerte po katulad sa iyo. Meron at meron kang mga kapamilya, kaibigan, kamag-anak, or pwede hindi ka ano-ano, na hindi po lucky just like you. Meron at meron dyan naghahanap ng mapagkakakitaan. Through you, gawin mo pa rin to. Kasi bakit? Through you, ikaw lang po yung magkoconnect from that person na makilala yung community natin, yung company natin. Pwedeng hindi mo man kailangan ng pera, pero yung mga taong yun, nangangailangan yun ng pera. Magiging bridge of hope ka sa ibang tao. So habang tumutulong ka po ng ibang tao, at least somehow kumikita ka. Kung ayaw mo po ng kita, pwede naman po tita, ibigay mo na lang sa akin lahat ng kita mo. Di ba? Magiging masaya po ako dyan. Ganon, dinadaan ko sa lambing. O kaya, pwede tita, alam ko po na matulungin kang tao. May mga kliyente po kami na katulad sa'yo na hindi naman po talaga nangangailangan na ng extra income. Pero ginagawa pa rin. Pero yung kinikita nila dito, yun na ngayon yung pinantutulong. Pwede tayo mag-charity. Pwede ka magtulong ng diba? Sa pamilya mo na lang, yung kikitain mo dito, i-sponsor mo ng mga kamag-anak mo, padala mo dito, maging hubber. Doon mo na lang ibalik yung diba? Yung gastos. Are you learning? Yes. Okay. So, dito, papadala ko sa Pilipinas, ipaintindi mo lang, tita, I know you are a very helpful person, ganun tayo mga Pilipino. Pero kung mapapansin mo, tita, ilang taon ka na po nagpapadala. Diba? Nasa Bible po yan. Teach man how to catch a fish instead of giving them a fish. Kasi normal po, na alam mo po yan, tita, na pag ang pera pinadala mo, binili ng pagkain, mamaya gutom ulit yan, kailangan ulit ng pagkain. Tama, hanggang sa mapapansin mo, hingi lang ng hingi, walang katapusan nakakahingi. Pero kung uunahin mo po yung negosyo natin, eto po ang game plan ko for you. Mag-VIP account ka. Yung mga kamag-anak mo na laging humihingi ng tulong sa Pilipinas, may option ka po. Pwede mo po i-sponsor, diba? Pwede mo siya i-sponsor, bilhan ng account, ipadala mo dito sa amin. Kami po bahala ang mag-training. Kami ang magte-training sa kanila. Pag yan natuto maging isang magaling na negosyante, makukuha niya pangarap niya. Pag nakuha niya yung pangarap niya, pag yan nagkaroon ng pamilya, damay ang buong pamilya niya sa matutulungan niya. Dahil sa tulong mo na ikaw yung nag-bridge dito.
Ganon. Are you learning? Yes. Okay, so next, no time. Wala akong oras. Ang sagot, depende ulit sa kausap. Pero ang pinaka-general na sagot dito, it's okay, hindi mo to kailangan na i-full-time agad-agad. May mga kasama kami dito na mga professionals, mga attorneys, engineers, ang iba OFWs katulad sa'yo nasa ibang bansa. Ang maitutulong ko po sa'yo kasi ako full-time ko po itong ginagawa. Nandito po ako sa hub, ito po yung mga kasama ko, ibig sabihin po niyan, ganito po ako kaseryoso sa ginagawa ko. Kasi hindi ko naman po iiwan yung lugar ko para pumunta dito kung hindi po ako seryoso. Ang maitutulong ko po sa'yo, magbigay ka po sa akin ng mga kakausapin, pwede po tayo mag-boosting. Ako po lahat ang kakausap nun para sa'yo. Pag sumali po yan, lahat makikita mo yung income sa website mo. Okay? So, pwede mong yan, di ba? Pag ikaw nagtayo ka ng traditional business, mag-hire ka ng empleyado sa sahuran mo. So, dito po, business partners po tayo. Hindi mo po ako kailangan sahuran, pero tutulungan po kita na makausap lahat ng mga increase mo. Are you learning? Yes. Okay? So, hindi nyo kailangan, guys, hindi nyo kailangan manggalit. Huwag manggagalit, ha? Huwag kayong mangangaral. Especially kung ikaw bata ka, tapos ang kausap mo professional na nasa ibang bansa, kumikita ng 200,000 buwan-buwan, pinagalitan mo, di ba, na kailangan mong sumali, di ba? Kasi tingnan mo, wala ka na ng oras. Hindi po ganon. Bawat tao may kanya-kanya yung pride, may kanya-kanyang ego, may kanya-kanyang paniniwala. Okay? Kaya mas maganda na neutral ka lang. Okay? Even yun, kahit dito sa local, huwag niyo masyadong bakbakin yung employment. Huwag niyo masyadong i-downgrade masyado yung employment. Mas maganda na ang approach natin is in a professional way. Ano ibig sabihin na professional way? Ipakita mo sa kanila na okay ipagsabay. As of the moment, okay lang yan, di ba? Empleyado ka, it's okay. Anong oras po ba yung trabaho mo? Pumapasok ako ng alas 9, umuwi ako ng alas 6. It's okay, okay lang. Kasi may panahon ka pa naman, di ba? Mag-TikTok, mag-Facebook. O tuturuan kita kahit mag-start ka na muna 3 hours per day. So ngayon, i-hook mo na muna siya doon. O pag kumikita na siya, then doon na lang eventually, i-gradual mo siyang, pwede mo na siyang sabihin na, ikaw, mamili ka. O kung kumikita ka part-time, ganito, mas malaki ang kinikita mo compared sa sahod mo. Ano na lang kayo kung i-full-time mo siya. Tama? So, next. Di ko linya yan. Linya-linya lang yan. Sino naka-encounter na ganyan? Okay. Alright, mahina ko sa ganyan. So, explain mo lang. Actually, tita, same tayo yung naisip. Imagine mo ako nursing. Tapos, mahihain po ako dati. Ayaw ko po ng mga tao. Imagine mo, ito based on my personal experience. Yun ang kinakwento ko. Alam mo, tita, nung college, 5 lang po yung kaibigan ko. Hindi po talaga ako pala kaibigan. Kaya nung nakita ko yung business, feeling ko hindi ko siya kaya. Kasi sino naman yung kakausapin ko? Ayoko nga makipagkapwa-tao, ayoko nga makihalubilo sa tao. But then, na-realize ko na lahat naman pala na pag-aaralan. Diba? Parang ganito. Bakit may nurse? Kasi na-decide yung nurse na mag-nursing. Bakit may doktor? Yung doktor nag-decide na Doktor. diba? Mag-medicine. Bakit may engineer? Kasi ang tinake up na kurso, engineering. Ibig sabihin, kung ano ka ngayon, dahil sa decision mo noon. Pero maganda dito sa negosyo natin, kasi regardless of your background, kaya mo itong ipagsabay. Again, ulitin ko, hindi mo kailangan naman talikuran kung ano man ang profession mo. Pwede mo itong ipagsabay. Yun yung maganda. Kasi bakit? Halimbawa, tita, o ikaw, busy ka na sa pagiging nurse, tingin mo, may oras ka pa ba kaya magkaroon ng other job than a nurse? Wala na, hindi ka pwede magdalawang trabaho kasi kulang na ngayong oras. Tama, estudyante ka, tingin mo, kaya mo bang ipagsabay trabaho tsaka school na walang nasa-sacrifice yung oras? Wala, ang pinakamaganda dito kasi kahit estudyante ka man, professional ka man, full-time housewife or full-time house dad ka man, pwede mo ito ipagsabay. Paano? At the tip of your fingers, di ba? Kahit nga construction worker, katulong. Paano na magtawag yung katulong sa boss nila? Ma'am, sir, kakain na po. Di ba? Lahat ang hawak, telepono. I-maximize lang natin yung gamit ng social media.
O ikaw, nasa quarters mo, nasa trabaho ka. I'm sure nag-Facebook ka. Yes or yes? Oo, yes. Diba? O kahit diba, idol tayo, nag-aabang ka ng jeep, o kaya naghihintay ka magsimula ang meeting ninyo, anong ginagawa mo? Nagdududod ka ng cellphone. I-maximize lang natin yung oras na pagsa-cellphone mo na maging productive. Yun lang yung ipapaintindi mo sa kanila. Are you learning? Yes. Okay. So, yun. Konti lang ang kakilala ko. Ipakita mo lang sa kanya na it's okay. Alin ba mas madami? Kakilala o hindi kakilala? Hindi kakilala. O, congratulations, tita. Ibig sabihin, madami pa tayong tao na dapat na kilalanin. Parang katulad sa atin, tita, hindi naman tayo magkakilala. Ngayon lang tayo nagkakilala. Na-introduce lang tayo sa bawat isa. Ganun lang din naman siya. Ang daming tao sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Tama, yung mga tao yan, unlimited yung market natin. Ang daming pwedeng maalukan. Kung ayaw, it's okay. At least may panibago kang kaibigan. Walang tapon. Ang hahanapin lang natin yung mga gusto. Okay? Are you learning? Yes. Okay, 18 years ng company. Saturated na ang market. Sino naka-encounter ng ganyan? 18 years na kayo. Wala na kayong marirecruit niyan. Ang tagal nyo na. Sawa na sa inyo yung tao. Alam niyo paano niyo sagutin yan? Simple lang. Tita, first time, member ka na po ba ng EC? Ang sagot niya, hindi pa. Yung asawa mo ba, member na? Hindi pa. Mama mo, papa mo, member na? Hindi pa. Mga kapatid mo, member na? Hindi pa. Imagine, 18 years na ang company, pero ni isa sa pamilya nyo, hindi pa member. Paano mo masasabi na masasaturate yung market? Na ikaw nga, first time mo siyang narinig. Tama? Ipapaintindi mo lang. Doon yung realize, oo nga, no? O sa mga kabatchmates mo na lang. May nag-try na ba sa lahat ng kaibigan mo na imbitahin ka dito sa EC? Ang sagot niya, wala pa. O mga kaibigan mo nga, mga hindi pa member. Parang katulad lang yun sa hospital. Sa hospital, everyday may pinapanganak, may namamatay. Sa school, everyday, every year may gumagraduate, pero every year may panibagong enrollees. Tama? Focus tayo sa laging mga bago. Are you learning? Yes. Okay, so next. Hindi ako techie. Naku, iho, makapansin mo naman, natsambahan mo lang naman ako na nag-online talaga. Pero tingnan mo, di ba? Ang tagal na nang simulan ng conversation natin. Last week pa, ngayon lang ulit ako nakareply kasi hindi talaga ako techie. O, paano mo sagutin yan? Ako, tita, okay lang yan. Paano tayo actually? Di ba? Alam mo ba, dati hindi din ako marunong gumawa ng Facebook. Nagpagawa lang ako ng Facebook. Pero it's okay kasi dito matuturuan naman kita. I-guide kita. Alam mo ba, meron kami dito kasama senior citizen. Ang pangalan is Nanay Diodora Amin. Si Nay Diodora Amin, senior, hindi marunong. Ang alam niya lang, buksan lang yung messenger niya. Na massive online na-introduce sa kanya yung negosyo natin. Ang sabi, mag-refer lang ng 2 tao. Masunurin yung matanda. Ang refer, yung isa niyang anak sa Pilipinas at yung isa niyang anak na nasa Hong Kong OFW. Tinuruan ng online system. Ngayon, yung 2 niyang anak naging leader. Si Nay Diodora Amin, laging pasok sa top 20 ng buong kumpanya. Lagi kong kasama sa international trips, Maldives. Ang tawag sa akin, para niya akong anakin, Nay, magkasama na naman tayo. Alam mo, lagi siyang updated kung ano yung bagong cellphone. Mas nauna siya nakapag-upgrade. Sa akin, alam mo yung Samsung Flip? Yung binubuksan, yung bagong-bago pa lang talaga, yung naka-Samsung Flip siya. Sabi niya, Ineng, mag-selfie tayo, selfie. O paano ba yan? Pindutin mo nga, ikaw na bahala, i-explore mo, diba? Binili lang yun ng anak ko sa akin kasi mag-upgrade na daw ako. Ganun ang lupit ng matanda. Imagine mo, hindi marunong hanggang ngayon, pero may 2 taong refer, nilagay sa kabilaan siya. 18181818, top 20 ng kumpanya. Malay mo, tita, katulad mo din yung kwento mo, katulad kay Nay Diodora. Hindi mo naman kailangan na maging magaling dito. What if
if makahanap ka ng tao, nakakaririn pala to. Ikaw lang yung mag-connect. You get the point? Yes. Yes, mahiyain ka. Pero hindi lahat ng tao nakapalibot sa'yo, mahiyain. Yes, konti lang kakilala mo, pero hindi lahat ng taong nakapalibot sa'yo, konti lang din ang kakilala. What if yung kwento ni Nay Diodora katulad din sa maging kwento mo? Nasusundan niyo? Yes. Alright, so next. May bad experience na ako sa networking. Huwag niyo na masyadong kalkalin. Alamin niyo lang ng konti. Huwag na kayong gumato, huwag na kayong mang badmouth ng ibang kumpanya, ng ibang grupo. No. Maging professional kayo. Tanungin mo na lang, talaga po, naku, I'm very sorry to hear that. Is it okay malaman anong company po? Sumali ako sa ganito. Magkano membership doon? Ako inaalam ko yon kasi magigage ko kung magkano din yung pwede kong i-offer sa kanya. Membership doon. Naglabas ako doon ng 300,000. Minember ko pa nga yung mga kapatid ko, di ba? Sabihin, ganun kalaki. Ganun din yung pwede mong ma-offer sa kanya soon. Okay? Naku, I'm very sorry to hear that, tita. Pero alam mo, hindi ko man alam kung ano yung kabuuhan na nangyari. Pero I'm very, very sure na natuto ka. Okay? I'm very sure na natuto ka. May mga ganun po talagang tao. Kaya ako, ang pinakamaganda sa ma-advise ko na hindi dapat sali lang ng sali. Kasi may mga tao naman talaga na magagaling lang mag-convince. Pero pagdating sa support, kulang. Pero ang pinakamaganda dito sa community namin, kasi pag dito, bigyan mo ulit ng chance yung sarili mo, malay mo, yung natalo mo dun, dito mo na palang mababawi lahat. Tapos, lalagyan ko yun ng konting quote. Tita, alam mo ba, sometimes you need to ride on the wrong train for you to get to the right destination. Wow! Diba? Minsan, kailangan mong maka-experience ng pagkakamali sa buhay para mas maihatid ka sa tamang tao. Malay mo, ako na po yung tamang tao para sa iyo. Diba? Wow! Kaya gano'n, just don't worry, tita. Sabi mo, for sure, mas wise ka ngayon. And si Lord naman, sabayin mo pa ng ganito. Ako, naniniwala ako, lahat may purpose. Sa kadami-dami ng tao, bakit tayo pinagtagpo? Diba? Pwede naman sana na iba yung mag-reply sa akin. Ang dami ko po, tita, ng mga nasendan ng mga messages. Pero sa kadami-dami ng nasendan kong messages, iilan ka lang po at isa ka doon sa nag-reply. Alam ko na, anytime na basa mo yung message ko, pwede naman sana scene mode mo na lang ako. Pero bakit na itawid pa tayo sa video call? Diba? Alam ko na gusto mo na itong i-end, pero bakit hanggang ngayon magkausap ka din po tayo? Diba? So, malay mo, tita, diba? Bawiin na lang po natin dito. Okay? Ganon. So, next, inuuto ka lang dyan. Sino naka-experience ng ganon? Naku! Nandyan ka na naman, inuuto ka lang dyan. Pag narinig niyo to, ngiti ka lang. Naku, tita, alam mo, tama ka. Naisip ko din yan. Sabi ng mama ko sa akin, nagpapauto lang daw ako dito. Pero na-realize ko, diba, sinasang-ayunan mo muna siya. Kesa sa defensive ka, naku, tita, hindi kami dito uto-uto. Magka-create ka ng chaos, magka-create ka ng away, di ba? Pero pag sinasang-ayunan mo, nilalower mo yung guard niya, na parang, okay. Actually, tita, naisip ko din yan, nabanggit din niya ng mga kaibigan ko na inuuto lang daw ako dito. Pero alam mo, na-realize ko, totoo naman, pero okay lang na utuin ako dito. Kasi alam mo ba, tita, ang ganda na naging effect sa akin. Dati po kasi asa ako pinamama, maya-maya, hihingi ako. Pero because of this community, naturuan po ako dito mag-negosyo. Alam mo ba na hindi na po ako humihingi kay mama ng bakon. Ako na po yung mismo gumagastos para sa sarili ko. So kung uto-uto man to, maganda yung naging impact ng pag-uuto sa akin. Tama, dati mainitin yung ulo ko. Because of the trainings, nauto po ako dito para mas maging mabuting tao, para mas sumaba yung pasensya. Tama? In fact, tita, karamihan naman po ng tao, may mga kanya-kanyang influence yan sa bawat tao. So, pwede makita mo yung influence as uto. Pero yung iba, nauuto in a bad way. Nauuto para magsayang ng oras, di ba? Ang word kasing uto, influence yan sa tao, influence yan sa buhay. Alam mo ba na ang TikTok is #1 na grabing mag-uto?
Diba? Yung tipong nag-click ka lang naman ng isang video, tapos 3 oras na pala yung lumipas sa'yo, hindi ka ngayon naging productive, yung schedule na dapat gagawin mo, napunta lang doon, diba nauto ka? O, ipapaintindi mo lang na, oh nga, uto-uto ako, pero hindi naman ako kumikita. O, dito sa amin, uto-uto man po kami, okay lang, kasi maganda naman po yung naging impact sa amin. Okay? So, at least alam nyo na ngayon, hindi ka na masasaktan pag sinabihan ka ng ganun. Okay? So, next. Pagkakakitaan nyo lang ako. Sino naka-experience nito? Naku, pagkakakitaan nyo lang ako. May mga taong ganyan, especially pag alam nila yung galing nila, na magaling sila sa sales. Okay? Ang sagot dito, ganito. Ako paano ko sagutin? Actually, tita, yes. Kung titingnan po yung natin, kung titingnan po yung income opportunity natin, kikita naman po talaga yung mentor or yung taong nakapag-invite sa'yo. Kasi ganun po design yung negosyo natin. Pero, ang pinakamaganda dito, kasi fair. Sa labas po, kahit po hindi mo gawin ang negosyo natin, alam mo po ba na hindi mo maiiwasan na may taong kikita at kikita sa bawat galaw mo? Pag nagtanong, paano naman yun? Alam mo ba, tita, simula sa pinagbuntis ka pa lang ng mama mo, may tao nang kumikita sa'yo. Nalaman ng mama mo na positive, ayan, nasa loob ka ng siya, nagpunta ng OB. Sino kumita? OB Gandhi. Tama? Nagreseta yung OB ng vitamins para sa baby. Sino kumita? Yung kumpanya ng vitamins. Tama? Yung mga sales agent na nagbenta ng vitamins na yon. You get the point? Yes. Ngayon, pinanganak ka sa hospital. Sino kumita? Owners ng hospital, sumahod yung mga nurses, sumahod yung mga janitor. Nakukuha niya? Yung mga kailangan na bilhin na gamot, sino kumita? Yung mga kumpanyang dinaanan ng produkto ng gamot. Yung mga diaper mo, yung mga damit, yung mga gatas na kailangan ipadede sa'yo, yung mga dextrose na ginamit during the delivery. May mga taong kumita. Lumaki ka, pumasok ka sa school. Sino kumita? Owner ng school, yung kumpanya na binilhan ng mga libro, yung teachers, yung janitorial staff, yung uniform, yung nagtahi ng uniforme mo, yung kumpanya na binilhan mo ng sapatos. Tama? Nagpamilya ka, nag-anak, lahat kumikita. Kahit nga namatay ka na, kumikita pa din sila. Tama? Patay ka na. Inilapasok ka sa punerarya. O sino kumita? May-ari ng punerarya. Diba? Yung sinuot sa yung damit, yung make-up, yung pakain, yung pinaglibingan. Ibig sabihin, tita, hindi mo yan mapipigilan kasi ganon design ang mundo. You get the point? Meron at merong kikita sa bawat galaw natin. Pero ang maganda dito, kasi design ang kumpanya natin na pag ginawa mo yung tamang sistema, no choice ka, kikita at kikita ka. Yes! Are you learning? Yes! Okay. Sinaya mo lang pinag-aralan mo. Nursing ka pa naman. Nag-accountancy ka pa naman. Tama, sayang magti-teacher ka pa naman. O, paano nyo to sasagutin? Guys, etong hanging of objections, pag natuto kayong sagutin yung mga pati kayo, magiging proud kayo sa ginagawa natin. Kasi sometimes, limiting belief natin to sa sarili natin. Minsan, hindi ito tanong ng ibang tao. Minsan, tanong mo ito sa sarili mo. Tama o tama? Parang sinayang ko lang ata pinag-aralan ko dito. Diba? Pero eto, sinayang mo lang pinag-aralan mo. Anong tamang sagot dyan? Ngitian mo lang. Kita, alam mo ba? Hindi lang ikaw yung unang nagsabi niyan sa akin. Lahat po sinamama, lagi po yan sinasabi sa akin, mga kaibigan ko, nanghihinayang, na hindi ko daw tinuloy yung pag-nurse ko. But then I realized, wala naman po talagang sayang. Actually, I'm very grateful sa mga professors ko, sa mga teachers ko, sa mga naging classmates ko, sa experience ko nung nag-nursing ako. Sobrang grateful ako doon kasi ako naniniwala ko, kaya po ako nandito dahil sa experience ko with them. Pero, hindi naman po kasi basis na kung ano yung pinagtapusan mo, it doesn't mean na doon ka magiging successful. Diba yung makikita mo na lang na success stories sa online,
na ang layo naman ng kurso nila, tapos sinunod nila yung pinakagusto nila, doon sila nag-succeed. So for me, it doesn't really matter kung ano yung pinagtapusan mo. Ang importante kung saan ka well compensated. Tama? Actually, may isa akong friend na isa siya sa pinaka-hire agad. Ang ganda-agad nang nangyari sa kanya. Naging nurse, nakapasa agad sa board exam. Naging nurse, nakapasok sa St. Luke's. After mag-St. Luke's, nag-resign, naging flight attendant. After mag-flight attendant, nag-resign, naging sales agent. After maging sales agent, nag-resign, nag-traditional business. Alam mo, tita, nagkausap kami. Eto ha, this is based on my personal experience. Yung ka-batchmate ko ngayon, ang dami na niya agad na experience. Nagka-chat kami, nire-recruit ko siya. So, sa kumustahan, pinuform ko, sabi niya, ikaw, OJ, sabi niya, kailan mo balak mag-gain ng experience? Sabi ko, ako kasi, nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Ang dami kong experiences dito, pero inuuna ko kasi na maging financial stable ako. Kasi madali na lang balikan ang experience pag financially stable ka na. Sabi niya, ako kasi, passion ko yung ginagawa ko na pag-nurse. Ikaw puro ka pera-pera. Hinitian ko lang, hindi ako napikon. Sabi ko, actually, pag ikaw financially okay ka, madali na lang balikan yung mga passion mo sa buhay. Example, yumaman ka na, passion mo talagang paging nurse, edi punta ka ng hospital, mag-alok ka ng serbisyo mo, hire me, na maging isang nurse dito sa hospital na ninyo, hindi nyo ako kailangang bayaran kasi passion ko lang ang pag-nurse. Wow, sarap. Diba? Masarap, hindi ka na nagtatrabaho para sa sahod. Masaya ka lang na ginagawa yung trabaho yun. Pero balik ka rin natin, kahit gaano ka ka-passionate sa trabaho mo, kung hindi ka nasasahuran ng maayos, magiging passionate ka pa? Hindi! Paano ka pupunta kung wala kang pamasahe? Paano ka pupunta, di ba, kung ikaw hindi mo mabili yung mga pagkain na gusto mo? Gutom yung pamilya mo, tingin mo, papasok ka pang nakangiti? Hindi! Kaya nang mapansin mo, karamihan ng mga empleyado, di ba, yung pag nagsiserve sa'yo, dabong. O, pag ikaw, mababa yung awareness mo, mapipikon ka, ano ba itong mga empleyado mo? Iano mo nga yan, kasi kung dadabog-dabog, hindi pwedeng ganun. Customers always right. Pero kung mataas yung awareness mo, paano mo siya makikita? Hindi ka na mapipikon. Ako, pag may ganun ako na-encounter, na nagsisinungot, diba? Pwede ka magreklamo, naayusin mo nga, nagtataray yung empleyado nyo. Ako, binubulungan ko lang yung kasama ko. Huwag ka na, hayaan mo na lang, itindihin mo na lang. Mababa kasi ang sahod niyan. Diba, mababa kasi ang sahod niyan. Pagod siya, kahit naman ikaw, kung hindi ka naman nasasahuran ng maayos, tapos pagod-pagod ka, normal na sisimangot ka. Are you learning? Yes! Kaya yun yung isa sa mga takeaways natin dito sa negosyo natin. Kasi natuturuan tayo maging compassionate sa tao. Kaya every time may mga na-encounter kayo sa labas, isabay nyo lang lagi ang network. Diyan papasok yung tinatawag na network as you go. Dapat nasa sistema yung pag-network. Makita nyo, di ba, na yung tao, pagod na pagod, di ba, turuan mo na, uy, alam mo, nakikita ko ang sipag-sipag mo, pero hindi mo value sa huli nyo kung magkano man sinasahod mo ngayon. May negosyo kong ginagawa. Kita tayo after your work, dito sa set mo ng schedule, presentan mo. Yan yung tinatawag na prospect as you go. Are you learning? Yes. Sa labas ng to, ang daming prospect sa labas. Ang goal nyo lang na i-share yung negosyo. Are you learning? Yes! Okay, so next. Nasa abroad ako, di ko magagawa yan. Hindi mahilig ang mga Pilipino dito. Okay, ito mostly na-encounter to sa mga first world countries like sa Norway. Ito, mga tawag siya, na-encounter ko to, na dito, mga Pilipino dito sa Norway, ayaw sa mga ganyan. So, kung hindi pa doon pasok yung mga produkto natin, kasi ang iba, hindi talaga makalusot, kasi may kanya-kanyang protocol ang kada bansa sa mga ipapasok na produkto. Kung ganon, ang sagot lang, sabihin mo na, anyway, it's okay kasi ang company natin nasa continuous expansion tayo. So, dyan sa Norway, on process na yung pag-expand natin. But, as of the moment, pwede naman tayo mag-penetrate ng market ng ibang bansa. Okay? So, meron tayo ganito. Pwede ka mag-boosting sa ganitong bansa, sa Canada, sa US, sa